Magandang hapon po. Nakita natin kung gaano kayabang itong mga Tulfo. Pero yung anak ni Raffy Tulfo, na si Ralph Tulfo, congressman ng 2nd District ng Quezon City, ay may 3 diskaya na proyekto rin pala siya sa kanyang distrito sa 2nd District ng Quezon City. At higit sa lahat, ang kanyang proyekto sa Quezon City sa flood control lamang ang pag-usapan ay umabot po sa 2,915,638,303 pesos and 95 centavos. Ganon po katindi ang mga Tulfo. So bago natin patuloy, nais ko muna magpakilala. Ako po si Toto Kausing, Doctor of Jurisprudence at graduate in Civil Engineering na dapat kurso ko ito yung pinag-usapan na flood control. At ang ating pag-usapan sa ngayon ay titingnan natin, sabi ni Teacher Speed TV, Erwin Tulfok. Tulfok! Tulfo! Feeling nyo magagaling kayo. Kalain mo, tinuturo na yung WJ Construction na may-ari. Ang pangalan niya ay hindi pala pumunta kay Jinggoy sa Senate. Pumunta pala kay Erwin Tulfo. Nakaamoy na ako. Nakaamoy na ako na kung ano yun. Bakit kaya? Ikaw naman, Tulfo, akala nyo mga malinis kayo. Pag tumira, pag magalit, yung pala, namiroon na rin pala kayo, di ba? Bernard Magtibay. Si Ralph Tulfo, ang paborito ni paborito ng mga taong botante na nabulag sa popularidad ng mga Tulfo kuno past justice. So, yan. Ito po yung ipapakita ko lang sa inyo. Pero medyo mali ang datos dito. Ito, pero I deserve, ipakita ko rin ito. Ito po ay ayon sa Quezon City updates na nakalagay. Distrito sa Quezon City na hindi kabilang sa flood prone. Para hindi ako naniwala dito eh. Mukhang mali ang datos nito. Kasi bakit ko konti lang eh. Ang pinaka matindi pa ron, yung Tulfo ay hindi pa flood prone area ang kanyang distrito, pero marami siyang flood control projects. So, ito po. Tingnan nyo. Nakita ba ninyo? Ayan. So, kung makita niyo si Congressman Ralph Procto, pero mali lang ang sulat ito, 1 billion lang, hindi, 2 billion po. Mahigit. Pero ang importante dito, hindi siya flood-prone area. Ang kay Franz Pumaren, umabot to the 1 billion. Kay yung mataba na tao na Congressman Vargas na sa katawan lang makikita mo na kung gaano siya kagad kasi sobrang taba, ay may 1 billion din siya. Si former Congressman Marvin Rillo, 1 billion din mahigit. Natalo siya ni Bong Suntay. Tapos si Congressman Maria Victoria Copilar ay marami din. Nako na po. Si Ataydi, grabe rin, matindi kinita nito. Okay, so yan ang unang nakita natin. Ngayon, ang may ipakita ko sa inyo na proyekto ng sa lugar ni sa lugar ni Tulfok. Oh, yan. Ipakita ko sa inyo yung lahat ng Quezon City ha.
Ayon po ito sa website ng Isumbong sa Pangulo. Ayan. Yan po ay mga proyekto sa 2nd District ng Quezon City ni Ralph Recto. Ayan, oh. Universal de Leon, anong tawag na? Flood control lahat. Dumaka, river flood. Mayroong 96,500,000. Dami-dami, oh. Oh. Grabe yan. Ang total niyan ay ito yung total na project. 2,915,638,313 pesos and 95 centavos. Ah? Simple-simple lang ng mga tolpo kumikita Simple-simple lang. So ngayon, may isang proyekto si Diskaya sa Kristong Hari na ilog na hindi man lang nagawa. O ipakita ko. Ito. Hindi kaya ito na lang ilaga ko doon. Ito. So, ipakita ko ang sa ano. Kita nyo yan? Yan ang proyekto ng Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation. Yan po ang proyekto ni Diskaya at ang lugar ay sa Lagarian Creek, Barangay Kristong Hari, Quezon City. Rehabilitation na ng flood control structure. So, tingnan natin ngayon sa Google Earth kung anong proyekto. Nakita nyo? Yang may pin na pula. Palakihin ko. Ulit. Yan, yung may pin na pula. Tingnan mo examinin natin. Yan po yung ilog. Yan ang ilog. Okay, yung may pin na pula, yan ay makikita mo sa satellite shot ng Google noong February 29, 2024. Tingnan natin ang Google shot ng 2023. Yan, 2023, yan. Kinumpara mo sa 2024, balik natin 2024. Kung completed na 2023. Wala ka makitang pagbabago, di ba? Punta tayo sa 2022. Wala rin pagbabago nakita. Sa 2021 tayo punta. Wala ka rin pagbabago nakita. Sa 2020 tayo. Wala rin pagbabago. Sa 2018. Dito sa 2017. Yan. Wala rin pagbabago. Compare mo sa 2024 na supposedly tapos na. Wala rin pagbabago. So in other words, we are plugging si Ralph Recto, Ralph Tolpo, na anak po siya ni Rapi Tolpo, na congressman sa 2nd District ng Quezon City. So kung ganon, mahilig kayong bumira sa iba, sa inyong bakuran nga matindi. To Ralph Recto? Chicken ninyo, 2,915,638,303 pesos and 95 centavos. Yan ang kabuuan ng proyekto ng anak mo dito sa 2nd District ng Quezon City. Ay, Lidyo, mayong aga. Mayong hapon gali. Adira sa Gimaras, si Lidyo Giliego, Gensianio Garmay. Kita niyo na? Ang
Ang taong pinakamatapang, Rapi and Erwin Tulfo, pinakamatapang. Pero pinakakorap din. Kwak-kwak Marcos Jr., yung flood control project ni Sandro, binulgar ni Chavit. Aba, sige, tistigan natin yung flood control na binulgar ni Chavit, ni Chavit Singson. Bernard Magtibay, sana po imbestigahan si Senator Rapi Tulfo. Yan para magagawa ng batas ni Senator Rapi Tulfo sarili niya. Si Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Wow! Buenas tardes. Soy de Manila. Bernard Magtibay, kumbaga, kumbong isumbong po natin sa RTIA. O ipatulpo natin si Rob Tulfo. Ipatulpo natin si Rob Tulfo. May project siya sa Kristong Hari, hindi man lang nagawa. Tatalikop, sige lang, don't worry. Everything happens for a reason, even if the reason is bad. Okay, Bernard Magtibay, Erwin Tulfo. Okay, siguro, ito kay Reynon Season. Rob Tulfo, katoto. Ricto. Si Ricto, isama mo na si Ralph Ricto. Kwak-kwak Marcos Jr., Diskaya, rin contractor sa Ilocos at pati mayor sa Lawag, contractor din. Nako, hindot. Testingan natin siya sunod ang kay Sandro Marcos. Grabe sila. Kumakabanat. So, walang katapusan itong problema natin. Si Torny, Tulfo Brothers, pang television lang at pabida-bida. Tapos sabi na rin siya, hindi rekto ka totoo. Ralph Tulfo na. Ba, nakalimutan ko rekto. Din be ilasyon. Happy weekend, Dr. To. Bakit di na naimbestigahan yun sa Blue Ribbon? Ay, susulatan natin ito si Mr. Lacson. So, Lydia Gallego, Ginciano, Gamay. Di po, Torne, kala mo kung sino mga matitino kailangan para mag-rally. Mag-rally tayo sa 21. Bukas 20, sa Sabado 21. The anniversary of the martial law that was proclaimed on September 21, 1972. Mag-grade 1 ako noon sa panahon na yan. Kaya ako ngayon ay senior citizen. Ay nako, paano ba ito? Ang anak to ni Rapi Tulfo, bata pa ito, mataba rin. Kasi kung bakit mataba, kasi panay kain ng mga pera ng taong bayan. So young and yet so corrupt. Ganon po sila. They are feeling that like they will be become president in 2028. Kaya sa totoo lang, pag may pera lang ako ng konti, I will launch my campaign for presidency. Ito na mag-isip lang ako ng mga I will be campaigning for volunteers na lang mangyari nito. Di po, daog man, daog kung hindi eh. Di ba? Mga naimbag na malim sa mga kabsat ko diyan sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte, 2nd District. At 35 ang project. 35 flood control projects. Ang 31 sa mga diskaya. Sino ang congressman doon? Ang congressman doon, pinsang buo ni BBM na si Michael Marcos Barba. Tito naman ni Sandro Marcos. Kaya niluloko nyo lang mga kabsat ko dyan sa Ilocos Norte. Naku. Ay, nako. Magkano binulsa mo dyan na Congressman Barba? Magkano binulsa mo? Kakahiya naman kayo. Grabe. So, Honda Vega, Toto, tuli na ka. Toto, tuli ka na, Toto. Ay, nako. Ano bang gagawin natin dito kay Tulfo? Rapi Tulfo! Ano itong anak mo? Ba't hinayaan ang anak mo yung proyekto niya na flood control sa Kristong Hari? At wala man lang pagbabago. Walang nagawa.
Binulsa ba niya? Bagay, ang contract cost din, 29,359,033 pesos and 65 centavos man lamang. Ang ginamit yung kumpanya dyan ni kay Diskaya, yung Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation. Bakit hindi mo itanong yan sa Blue Ribbon, Rafi? Erwin, ba't hindi mo itanong sa Blue Ribbon yan? Tanong mo kay si kay Diskaya. Si Abisdia, good noon, Senator. Senator lang muna, takbuhin. Hindi, wala tayong magagawa. The only way na magbago Pilipinas, kailangan ako ang presidente. Kasi kung senator, wala talaga tayong magagawa. Kasi pag presidente ako, putol ang buntot nila lahat yan. Matitigil ang korupsyon. Sa loob ng 6 na buwan, matitigil ang korupsyon. Bakit? Anong gagawin ko? Simple lang. Gagawin ko, jury system ang lahat. Pati pag-decision sa ombudsman, jury system lahat. Pag-decision sa fiscal, jury system ang lahat. Para kung ang kumaso ay ang tao mismo, wala tayong magagawa dyan. Pag-decision ng tao mismo kumakaso sa pamamagitan ng grand jury. At tao rin maghuhusga sa mga korte sa pamamagitan ng trial jury. Sawa na po tayo sa mga judge saka justice na puro mga bias nila ang kanilang inaatupag. Gagamit ng rules of evidence, bias naman pag-interpret. Wala tayong magagawa. At ako po ay sa kabila nito, ihambing natin ang sarili ko. Ako po, nakikipaglaban lamang po ako para sa mga mahirap po na mga ginigiba ang bahay. Gayon, sila ng mga tolpo nagnanakaw sa pera ng bayan. Ako po, dinesisyonan, nung isang araw lang lumabas, o kahapon, o ngayong araw lumabas ang bagong desisyon ng Supreme Court laban sa akin. May pangalawang disbarment naman ako. Ang kasalanan ko raw ay yung marami akong sinampang mga kaso para lamang sa pakipaglaban sa mga mahirap na na-demolish dyan sa Butuan City, sa Montilla Extension and Neighborhood Association ng mga bahay dyan. So what a disgrace. I fell from grace. That's life. Wala naman tayong magagawa. At talagang gano'n ang gusto nila mangyari. Mas gusto ng Supreme Court yung mga abogado na takot. Kailan pa ako I choose to fight for the poor, but my choice proved to be my death. Kaya gano'n ang mangyari. Namatay po ang nanay ko nung nalaman niya na nadisbar ako noong February 2023. February 1. Nang nalaman niya na disbar ako, pumunta na lang siya sa kama, nahiga nung araw na yon. Hindi na tumayo. February 1, 2023. Tapos hinatid ko siya sa ospital, ICU, June 20. June 21, namatay siya. June 20, anniversary ng tatay at nanay ko. Yung tatay ko, June 20, pumunta pa sa ICU sa ospital. Binigyan niya ng bouquet of flowers ang aking nanay sa tabi ng kanyang kama sa ICU. June 21, pass out nanay ko. Yan po. Abdul Khair Sarip, mga korap talaga yan. Abdul Khair, ang mga natutunan ko mga prinsipyo nung nag-aaral ako sa Mindanao State University, Marawi, parang baliwala lahat. We were trained, we were taught to become excellent in math, physics, kasi ako engineering ako eh. Hindi naman sa pagmamayabang. Ang grado ko sa physics, chemistry, biology, mathematics, line of 1 lang lahat. Pero anuhin natin naggrado.
Yung mga engineering students niya sa MSU, ilang MSU campuses, nag-aral ng todo para maging tapos tuturuan lamang na magiging corrupt sa pagdating na sa actual project. Magiging contractor, hindi ka makakakuha ng kontrata kung hindi ka magbibigay ng pera, di ba, Abul Khair? Alam natin yan. Mga kapwa ko engineers, ang daming successful engineers diyan sa ano, I will not tell. Maraming successful engineers sa galing MSU. So, anyway, nagkakano tayo. Ito lang nakakasakit ng damdamin kung sino pa yung nakipaglaban para sa mga mahirap ay siya pang wala kasi tayong pera eh. Ngayon, nang natanggalan ako ng lisensya na namatay nanay ko, ang naipon ko sa pagiging abogado ay binenta ko rin, kulang pa pambayad ng ospital. Itinira ko lang yung bahay na nabili ko sa Metro Manila at yun na lang ang last chance ko kahit na hindi ako naging abogado. Hindi na ako abogado ngayon. I do believe that God, si Allah ay tutulungan po ako. Anyway, tama, hindi naman ako, wala na akong luha iiyak. Biro mo naman, disbarred ako, i-disbar ako ulit. Grabe naman, Supreme Court. Ang ayaw ko lang sa decision ng Supreme Court na ito, sinite pa niyang Supreme Court, and I call out on the writer of the decision, si Marvick Leonin. Ba't mo sinabi sa conclusion nyo na ako ang nagsampa ng reklamo laban sa judge na sinabi ro na nanghingi siya, binigyan siya ng 16 million para lamang ipademolis dyan sa nangyari dyan sa Butuan City? Ang mali mo doon talaga, Marvick Leonin, simple lang po, pasensya ka na po. Kahit ikaw ilagay mo sarili mo sa aking sarili. Bakit mo sinabi na ako ang nasampa ng reklamo? Hindi naman po ako ang nasampa. Ang nasampa po ng reklamo ay mga tao mismo na nademolis ang bahay. That is a false news. Grabe naman kayo. Down na nga ako, dinown pa ninyo lalo. Mabuti sana kung totoo ang dahilan. Hindi naman totoo ang dahilan. Tingnan nyo ito mga congressman nyo. Inuubos na yung pera ng bayan. Ang daming abogado dyan. Hindi nyo i-disbar. O, si Sara, nanuntok na sheriff. Matagal ng disbarment case laban sa kanya. Bakit hindi pa natapos? O, moto proprio, hindi nyo ginawa ng maraming kasalanan kagaya kay... Huwag na natin patagalin pa. Si Boying Rimulya mismo. Akalain mo na kidnapin nyo, walang warrant of arrest. Dalhin mo yung tao, hulin mo, papunta sa dihig. Ang anak niya, ginakasuhan ng drugs. Ikaw ang DOJ secretary. Conflict of interest. Hinayaan mo lang. Ano Supreme Court? Ano ba meron kayo dyan? Paano pa tayo ngayon yan? Ang daming mga weirdo na mga abogado dyan. Bakit hindi yung tinatanggalan ng lisensya? Ako na lumalaban para sa mga mahirap. Wala po akong kinita kahit piso dyan sa mga mahihirap na nagiba ang bahay dyan sa Montilla Extension Boulevard sa Butuan City. Ni Singko, wala akong kinuha dyan. Silang mga natigiba ang bahay ang pumirma ang nangreklamo laban kay Judge Escatron. Hindi po ako. Bakit mo binasihan na ako ang gumawa ng reklamo? Ano ba ito? Supreme Court? You're a Supreme Court of Injustice. Wala na akong luha na iluluha. Namatay na nanay ko, naubos na. Naibaon na sa kanyang libingan.
Ang kapatid kong isa, board member ng South Cotabato, nagkasakit din lalo, namatay June 10. Nanghina ang katawan dahil nalaman nila yung kanilang pride of the family na si Attorney Berteni Catalonia Causec ay natanggalan ng lisensya. Anong kasalanan ko? Naalala ko pa. Nagsampa ako ng reklamo sa ombudsman. Ang aking reklamong plunder ay laban sa isang congressman na nag-overprice na mga bilihing pagkain para sa mga bakwit ng Maranao doon sa Marawi sa kasagsagan ng gyera noong Marawi Siege mula noong Mayo ng 2017. Kinontra ko sapagkat ang pagkaing ibinigay ng DSWD sa mga bakwit ng Maranao na Marawi, ang bawat isa ay pinresyon nila 515 pesos and 40 centavos. Yung nag-supply na tindahan yung Tacorong Pitmart sa Tacorong City, bumili rin ako ng pagkain doon kung anong katulad ng mga item na nakalagay sa kanilang food pack. Ay binili ko rin sa Tacorong Pitmart din. Bakit? Nung ako bumili, naging 270 pesos and 50 centavos na lang ang halaga. Hindi lang kasama dyan ang tinatawag na tuyo o bulad. Nakalahating kilo. Na ang nakahalaga ay 48 pesos lamang, kalahating kilo pa yan. Idadagdag mo sa 270, that is 318 and 40 centavos. Kung ikumpara mo sa 515, ang layo-layo, kumita sila ng more than 250 million. Tapos, kinasuhan ko sa ombudsman, ang tanging mali ko lamang, hindi ko pa naisampa sa ombudsman, ay pinost ko sa Facebook. Yung pag-post ko sa Facebook ay pinarusahan nyo ako ng death sentence. Parang kamatayan na rin yun. Kasi siyempre, wala na akong hanap buhay. Sabi ni Ted Donton, naging DDS, ano ka ba? Gago ka ba, Ted Donton? Hindi pa ako binayaran kahit piso. Gago ka. Nakita mo na nga, tinanggalan na nga ako ng lisensya eh. Eh ano kung DDS? Mas maganda pang DDS kaysa inyo. Kinakampihan nyo si BBM na kurakot. Ted Donton, DDS. Anong reklamo? Mas magtalino pa mga DDS sa inyo. Tama na muna to. Hanggang dyan na muna. Ayaw kong maging emotional. Maraming salamat po. Ikaw, Ted Donton, kung makapagsalita ka, akala mo ikaw maayos ka bang tao, Ted Donton? Pinapagbigyan na kita. Salamat naman at nagbangkit ka. Okay lang yan. Opinion mo lang naman yan eh. Regine Ford. Tapos si Garbay. At si Lidio. Gusto ko sana sumama sa rally. Kaso, meron din atang rally sa Gibaras. Baka meron. Magsama-sama na, magsabay-sabay na. Diyan si Iloilo, meron din. Tapos shooting and meditation. Katoto, apply ka sa DPWS. Hindi po ako mag-apply doon. Brody Rabbit, thank you. Thank you, Pastor. Abulkaid Sarip, mga korap talaga mga tulpo sa panahon pa ng Tatay Digong. Natanggal si Yusik Wanda Tulpo, Teo, ng DOT. O si Wanda Teo dyan, hindi pa ninyo sinauli, Erwin, ang 60 million na kinatay ninyo sa advertisement sa tourism. Ang kumita dyan, ikaw, si Ben Tulpo na kapatid mo, o kuya mo, at saka si Wanda Tulpo Teo, na ate mo. Kung makatira kayo sa mga tao na mga tawag, kurap-kurap, kala nyo kayo, mga santo kayo. Okay, ipatulpo ko ngayon si Ralph Tulpo sa inyo. Nabis dyan, naniniwala ako sa iyo, sir. Kaya lang, talagang napakalakas ng masamang tao ngayon. Don't you worry. God is still the last life. Kung mamatay tayo, wala naman iba tayong pupuntan eh. Diyos o Satanas.
Love TV Patrol, Valentin Serna, Lowell Cabilla, mag-resign na lahat ng QC congressman. Lahat po kayo, pati si Franz Pumarin, kasama. Eladio Junior Socorro, thumbs up, sir. Thank you po. Abisja, good noon, Senator. Lang muna. Hindi bale, maging presidente na lang takbuhan ko kasi the only way na para mabago ang takbo ng katarungan sa Pilipinas ay kailangan tao na ang maghusga, hindi yung mga judge natin ngayon. So, Denby Ilacion, happy weekend, Dr. To. O happy weekend sa inyong lahat. Have a beautiful Saturday, a beautiful Friday sa lahat ng mga kapatid ko Muslim. Alam ko, araw na samba nyo ngayon. Kokwak Jr., Marcos Jr., Lidio Genciano. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga kapatid ko Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga Kristiyano, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Let's go for an everlasting life than everlasting happiness out of money. Ganoon lamang po sa atin. At least, we can dream and we can achieve the dream. That dream is a simple dream. Si Bill Ryan Rances, meron din dito sa Cebu, trillion peso rally this Sunday. Sige, sa Cebu, mag-ano tayo, sabay-sabay tayo sigaw na mga daghan diya sa mga ako mga kauban, mga igsuon diya, mga ako mga mga kaliwat diya sa Cebu. Sa Iloilo, mga parente ko, kadto kag ikabo sa tanan ka magrally kamo. Jolman oy, even if you cannot go to the rallies, continue to share with others how corrupt the government is. Ganun po gagawin. Conrado Olipi, at all cost, I am with you. Abi, thank you. At Ted Dunton, nakakahiya. Sabi niya, nakakahiya daw ako. Nabayaran ka ba? Hindi pa ako nabayaran kahit piso. Ted Dunton, ikaw siguro. Hindi mo na recognize ang batas. Pag kakampi kay Duterte ang batas, ayaw mo na kampihan si Duterte dahil ang batas ay pabor sa kanya. Dahil lang galit ka, di ba? Ganun lang kasimple lang yan. Let us go fight for the law. That's the only way para tumabla ang laban ng mahirap sa mayaman. Sundin lang ang batas, tapos na ang laban. Magandang hapon po.